Nilinaw ng militar na prioridad pa rin nila ang kaligtasan ng mga hostage na hawak ng mga terorista. Ito ay matapos magbitaw ng salita si Pangulong Duterte na dapat nang pasabugin ng mga terorista kahit kasama pa nila ang mga hostage. Samantala, personal na dinalaw ng Pangulo ang burol ng isa sa mga sundalong nasawi sa bakbakan sa Abu Sayyaf Group. Umaaksyon live mula sa Fort Bonifacio si Ivy Bernardo. Ivy? Bok Margalia, pasado alas 7 na dumating si Pangulong Duterte dito nga sa burol ni Army Captain Clinton Capio dito sa Fort Bonifacio. Si Capio ang Special Forces soldier na napatay sa 9 na oras sa bakbakan laban sa grupong Abu Sayyaf sa Sumisib, Basilan noong Huwebes. Ang kalaban ni Capio, mahigit 80 miyembro ng Abu Sayyaf sa pamumuno ni Furuji Indama. Nagpaabot ng pakikiramay ang Pangulo sa naulila ni Capio, ang kanyang asawang si Maychelle at 3 taong gulang na anak na si Esther May. Ang may bahay ni Captain Capio, nabalo man daw ng maaga, proud sa kanyang asawa dahil sa naging makabuluhan at puno daw ng saysay ang pagkamatay nito. Sa pagdalaw ni Presidente Duterte sa burol ng kanyang asawa, nangako ang Pangulo na susuportahan siya sa anumang tulong na kakailanganin ng kanyang pamilya. Sa katunayan, nagbigay daw ng direktang kontak ang Pangulo kung anuman tulong ang maiaabot para sa kanilang pamilya. I'm so happy na yung mister ko namatay, na napansin ng lahat. Kasi ang dami-dami niyang sinakripisyo para sa trabaho niya. Kami halos hindi na siya makauwi. Ilang taon na rin kami nagsasama, halos hindi na nga kami nagkikita. On the spot namang ginawaran ng Pangulo ng Posthumous Award si Capio dahil sa kabayanihan nito. Kaya mula sa kapitan, tataas na ang ranggo nito sa major na hindi daw iginagawad sa lahat ng mga nasasawing sundalo. Sa kanyang talumpati sa Davao City nitong Sabado lang, inanunsyo rin ng Pangulo ang pagkakahuli sa isang personalidad na supporter daw ng Maute Group sa Lanao del Sur na nakikianib sa grupong ISIS. Si Muhammad Abdul Jabbar Sema ay nakakulong ngayon sa Sabah, Malaysia. Anak rin siya ni dating Cotabato Mayor Muslimin Sema na chairman ng isang paksyon ng Moro National Liberation Front, bagay na maaring magdagdag komplikasyon sa peace process. Inuugnay din ang nakakulong na Sema sa Davao bombing noong nakaraang taon na ikinasawi ng 15. Sa pagkakahuli kay Sema, sinabi ng Pangulo na naaresto na ang lahat ng sangkot sa Davao bombing. Ayon kay PNP Chief Bato de la Rosa, malinaw na may mga politikong may kaugnayan sa Maute Group. Samantala, nilinaw ng AFP na prioridad pa rin nila ang kapakanan ng mga bihag ng mga teroristang grupo. Nagbanta kasi si Pangulong Duterte nung Sabado na papasabugi ng mga sasakyan ng mga kidnapper kahit kasama nila ang mga bihag. Collateral damage daw ang mga mamamatay na bihag. Ako ang order ko talaga sa Navy, sa Coast Guard. Basta nag-kidnap tapos trying to escape, pasabugin mo na silang lahat. Sabi nila sa hostage ko, sorry, collateral damage. Then if they are blasted every day, that would stop. Or at least places at in a very, hindi ka lalamang sa kulukuhan mo, taga-pasabugin kita. Kaya wag kayong magpakidnap, totoo lang. Bok Margalia, ililipad bukas sa Baguio ang labi ni Capio lalo't doon siya lumaki. Bibigyan din siya ng full military honors sa Biyernes kung saan ililibing din siya dito sa libingan ng mga bayani. Si Capio ang unang-unang casualty ng pamalaan laban sa mga terorista ngayong taon. Bok Margalia.
In Malacanang, President Rodrigo Duterte tonight stressed that he is ready to face the consequences of his fight against the illegal drug menace in his bid to protect the Filipino people. The president made the statement as he received members of the Parish Pastoral Council for Responsible Voting who called on him at Malacanang. Roque Ignacio Fallis reports. President Rodrigo Duterte is ready to face consequence to ensure safety of Filipinos against criminality and illegal drugs. The president said this at the courtesy call by the Parish Pastoral Council for Responsible Voting or PPCRV in Malacanang, saying there will be no turning back up to the last drug lord in the country. Kaya ako walang atrasan. Kung matanggal ako sa trabaho, fine. Kung yan lang ang patakot sa akin, impeach, go ahead. Kudita kayo? Sige, kudita kayo dyan. Ako ba ang mag-swear-in sa inyo? Sige, ilang general kayo gustong mag-take over? Mahirap yan kasi may problema tayo. It's war. It's not a crisis. 700 ang nag-surrender. PDEA says 2 years ago that there are 3 million addicts in this country. That's 2 years ago. Now, incremental increase by the use of drugs, place it at about a conservative rate. Dagdagan mo ng 700. So, there on 700, it's about 3,700,000. Saan ko ito ilagay? The president issued a statement amidst criticisms against the administration's actions in the fight against illegal drugs. President Duterte said he is unfazed to possible threats in his presidency like coup d'etat and impeachment. He reiterated that he was mandated by 16 million Filipinos who wants peace and security. I am willing to accept the consequences. I assume full responsibility. At okay lang sa akin. Whatever happens, when I'm the president now, I'd like to repeat it to you again. Itong problema ng bayan, especially drugs, I'm putting at stake my honor, my life, and the presidency. Kung matanggal ako dito, fine. Wala naman akong ano dyan sa ayaw ko ang tumakbo eh. O di sige, mag-uwi lang sa amin. Military kudeta, you want to make a stage of kudeta, fine. Tawagan ninyo ako. Ako ang mag-swear sa inyo yan. Ladies and gentlemen, the military would like to take over the country. The president directed all barangay officials to monitor activities of suspected drug users. He said parts and military camps will be utilized as rehabilitation centers for drug dependents. Niwala akong barangay captain sa Luzon. Not a single barangay captain sa Visayas. But Mindanao, well, it was a bit gray all the time. Kasi karamihan sa administrasyon. But at that time, I was thinking that if I'd win, it would be just a matter of habulan talaga, dikitan. Nung lumabas yung results, I could not even imagine myself the almost more than 6 million yung sheer majority ko. Saan ito galing? Wala akong partido. Well, moribond naman yung PDP. It was resuscitated when I filed my certificate under the wings. So I thought that there has to be a message for this. Kumari mga 100, 150, sabi ko man. Pero with the 6 million until now, anong gusto ng tao? Well, anyway, I am not beholden to anybody. So, anak lang ako ng migrant sa Mindanao. Mahirap lang po ako. Ang nanay ko, maestra lang. All the way, ang nagtulong sa akin, yung mga taga-Davao lang rin na may pera. But kung sabihin mo dito mga contributions, wala. Wala ako. Kasi kung may magdating, babiyahe ako. Kung walang magdating pera, istambay lang ako sa Davao.
But that kind of message from the people is 6 million plus. 15 million all in all. Huwag na natin bilangin yung margin ko lang. May hinihingi yan. Ang hinihingi lang nila is, kagaya ko rin. That's all that I'm asking is buhay na mapayapa na tama.